Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome back sa Hobby ni Daddy. Kasama ko si Uno, yung ating male blue and gold Macau. At magbabahagi tayo sa inyo ng impormasyon tungkol sa pag-aalaga ng ibon, no? Tungkol sa paggamit ng grits at soil. Yung grits po at soil na yan ay kailangan natin sa mga ibon na inaalagaan natin kahit maliit o malaki man siya. Kailangan po ng ating mga alagang ibon yan. Kasi yan po ay mayayaman sa minerals, trace elements, at calcium na maganda para sa kanila at kailangan nila para sa maintenance ng magandang kalusugan nila. Okay? Ang ginagamit po natin na grits ay yung Prestige grits. Kombinasyon po yan ng iba't ibang klase ng stones, red stones, iba't ibang klase ng stones. Meron din yung corals at shellfish, no? Yan po yung kombinasyon niyan. Samantalang yung atin namang soil ay Taiwan soil, mostly composition po niyan ay lupa. At may mga halong grits din, no? Konti lang, pero mas marami diyan ay lupa. Bakit tayo gumagamit niyan? Yung grits po, nakakatulong yan sa digestion ng ibon. Pero hindi po yun yung main reason bakit tayo gumagamit ng grits. Kasi kahit wala naman po yan, makakapag-digest pa rin yung mga alaga nating ibon. Kung makikita nyo po yung mga seeds na kinakain nila, yung ipanon, yung mga balat, tinatapon lang nila eh. Tapos yung seeds, nginunguya nila sa pamamagitan ng kanilang tuka. No? Binibreak nila into pieces, sa kanila nilulunok. Kaya yung ibon, kahit wala niyan, makakapag-digest pa rin. Pero ba't natin kailangan yan? Hindi naman pala kailangan sa digestion. Kailangan po natin yan kasi kung napapansin nyo po at napapanood ninyo sa ibang mga video sa YouTube, yung mga ganitong parrot, pumupunta sa bundok, meron po dong parang dirt part, yung mga lupa na kinukut-kut nila, kinakain nila, kasi kailangan po nila yon, no? Yun din po yung composition ng soil saka ng grits na binibigay natin. Ini-imitate natin yung kalikasan, yung wild, para dun sa mga ibon na nasa kulungan natin. Kasi siyempre hindi naman sila nakakawala. Hindi sila nakakagala sa bundok, hindi na sila nakakapunta ng dalampasigan. So sa pamamagitan ng paggamit ng grits at soil, na ibibigay natin sa kanila, nadadala natin sila sa bundok at sa dalampasigan para na lang silang nakakapaghanap ng sarili nilang resources doon sa loob ng kulungan natin. So ini-imitate natin yung wild sa loob ng kulungan natin para nang sa ganun, kahit na nakulong sila, nakukuha pa rin nila yung mga bagay, yung mga minerals, trace elements at iba pa na kailangan nila para sa malusog na pangangatawan. So yun po yung dahilan ng paggamit natin ng grits at soil. Mahalagang part po yan ng maayos na maintenance at management sa ating mga alagang ibon. Kung napapansin nyo, mayroong mga ibon na nagpe-feather flock, kinakain yung balahibo nila, yun po ay mineral deficiency. Minsan yung mga inakay nila, kinakain nila yung balahibo. So ito po, yung paggamit nito, nakakatulong para ma-resolve yung ganong problema sa mga alaga natin. Kung meron po kayong ibang question tungkol sa topic natin, i-comment nyo lang mga kahabi. Kung naibigan nyo ang topic natin, mag-comment din po kayo. At i-share nyo po ang video natin sa iba para lumawak ang mababahagian ng impormasyon na binibigay natin sa ating mga kahabi. Salamat po sa inyong support at panonood. God bless po sa inyong lahat.